Dahil hindi si Gina at Cindy ang sinasabi ni Attorney Tony na nagbayad sa kanya, kaya malakas ang kutob ni Bingo na yun ang kanyang ina. Hindi pa ito masabi ni Bingo kay Ling na maaaring si Annie dahil gusto niya munang makasiguro. Kaya naman itong si Bingo nakipagkita sa kanyang ina para alamin at pakinggan ito. Gustong malaman ni Bingo kung sino ang gumawa nun sa ina ni Ling. Pagtatapat naman ni Annie na may nagtangka sa buhay niya noon kaya wala siyang magawa kundi sundin ang gusto nitong si Cindy. At dahil na rin sa takot niya kaya wala siyang choice. Tugon naman ni Bingo na kaya pinagtangkaan siya dahil isa sa mga tiyo ang nakita niya na gumawa nun sa ina ni Ling. Dito na nga ipagtatapat ni Annie na nakita niya mismo ang tunay na gumawa nun sa nanay ni Ling. At sino nga ba ang ituturo ni Annie? Kung ito bang si Wilson dahil sa galit niya kay Divine noon dahil sa maling pinalabas nila Cindy laban sa kanya. O maaaring itong si Carlo talaga ang tunay na salarin dahil nakikita niya na mas mahal ni Wilson itong si Divine kaysa sa kanyang ina na si Gina. Kaya nagagawa rin siyang pagtakpa ni Wilson dahil ayaw niyang masira ang kanyang pamilya Chu dahil ito ay isang malaking iskandalo. Samantala dahil muli nang nabuksan ang kaso ni Divine kaya naman nagkakagulo na ang pamilya Chu dahil kailangan tanungin si Carlo sa presinto dahil nasa kanya ang knife na ginamit kay Divine noon. Nang malaman naman ito ni Wilson kaya gusto niyang magkausap-usap muna silang pamilya. Dito naman sinabi ni Caroline na lahat ng ebidensya na nahanap niya ay itinuturo ang pamilya Cho. Sabat naman ni Charles Stone na siya ang sisihin sa pagkawala nitong si Divine. Dahil sa sinabi naman ni Charles Stone, nagulat itong si Wilson kaya siya inatake sa puso. Ginawa nga ba ito ni Charles Stone dahil gusto niya na namang pagtakpan itong si Carlo o ang kanyang ama? Dahil bilang panganay na anak gusto niyang proteksyonan ang kanyang pamilya. Yan ang mga dapat nating abangan sa Friday sa Can't Buy Me Love.